Magandang umaga po, Manong Ted. Magandang umaga din, DJ Chacha, at sa lahat ng inyong mga tagapakinig at tagapanood. Magandang umaga po. Paumanhin po sa istorbo. First question po from Chacha. Go. Yes po. Sir Richard, good morning po, Secretary. Thank you for being on the show. Sir, kanina pinag-uusapan namin ni Manong Ted dito itong 4 na state witnesses po ng Department of Justice. Para lang po mas klaro, mas malinaw sa mga nakikinig po sa atin ngayon, may mga ilan po kasing nagsasabi na bakit yan lamang ang naging state witnesses. Ano talaga yung pinagbasihan ng DOJ sa desisyong ito? Ito ba para mapalakas ang kaso? Kasi para tila yung mga mas malalaking isda na piling state witnesses over dun sa hindi masyadong mataas ang pwesto sa DPWH. Your explanation, sir? Well, yung sa details, DJ Chacha, no, hindi ko pa pwedeng ilahad, no, yung naging basis ng evaluation, except kasi dahil yan ay confidential under the Witness Protection Program. Pero ganun pa man, sabihin na natin na itong 4 na to, in-evaluate, tinignan yung kanilang mga salaysay at tinignan kung paano ito makakatulong doon sa mga kasong kinasasangkutan nila, paano ito makakapagpatibay doon sa mga kaso at makapagpapatibay doon sa ebidensya laban doon sa iba pang nasasakdal. So, yan ho yung ginagawa laging matayan ng department kapag halimbawa tumitingin at nagkukonsidera ng tao na nag-a-apply sa Witness Protection Program kung yung kanyang salaysay ba ay material, ito ba ay mahalaga, at meron din mga qualification, ito ba ay kayang i-corroborate, no, ng ibang ebidensya na hawak na namin. At ang isa pa dyan ay kinakailangan ba talaga yung kanilang testimonya doon sa ang tawag nito doon sa kasong yon. And lastly, hindi sila yung pinaka-guilty doon sa kasong kanilang kinasasangkutan na kung saan sila titistigo. Base po doon sa mga naisagot nyo, ito ba ay mahalaga, ito ba ay matibay, kinakailangan pa ba talaga yung kanilang testimonya? So, sa madaling salita, yun pong naging pahayag, affidavit nitong si Bryce at ni JP, talagang hindi na kailangan para po mas mapalakas pa yung kaso. Okay na kayo dito sa 4 na state witnesses na ito? Yes, at least for those cases po na yung kaso na ina-applyan nila Bryce at saka ni JP Mendoza, sa pananaw po at sa tingin ng department, no, hindi na po ito kakailanganin para sila po ay i-drop pa as respondents, no, or an accused, para ang kaso ay magpatuloy at ang kaso ay ma-prosecute successfully. Hindi na po ito kailangan sa ngayon. Okay. At least malinaw lang po ngayon. Nasabi nyo nga po, hindi nyo po pwedeng isa-publiko talaga fully kung ano yung naging basihan ng DOJ kasi medyo confidential siya. Yes po, DJ Chacha, kasi tawag nito, marami pong marami pong mga dokumento na pinagtingnan tapos pero nung pagsisiyasat na ginagawa. So, to that extent, hindi ko po maaaring i-detalye yun. Sige po, we understand. Sir, dito naman po sa 4 na state witnesses natin, para lang din po mas maliwanag sa mga kapatid natin, there's Alcantara, si Sally po, na isang contractor, and then nandyan din po si dating DPWH Bernardo, Undersecretary Bernardo Yusek. Opo. Paano po yung magiging papel nila dito sa kaso? At saka hanggang saan po yung magiging immunity nitong mga taong ito? May limitasyon po ba sakaling merong bagong ebidensya na lalabas against them? Yes po. Malinaw naman po yun, no, na ito ay may limitasyon at ito ay nakabase lamang doon sa mga kaso na kung saan itong mga testimonya na ito ay mahalaga at nakalahad naman yan, no? Nakalatag naman lahat ng mga kaso na yan, ano yung mga kaso na yan, na kung saan sila tatayo, no? O titindig bilang mga testigo para sa Estado. Pero hindi po yan yung sinasabi natin na immunity para sa lahat ng kaso, na hindi na sila pwedeng kasuhan. Ang ibig sabihin po niyan is kung meron pong kaso later on, no, in the future na makikita natin kinasangkutan nila at ito ay hindi bahagi ng kanilang kasunduan with the Department of Justice o sa kanilang Memorandum of Agreement, ay maaari pa rin po silang maimbestigahan, maaari pa rin po silang makasuhan.
So, hindi po pala matik ito na state witnesses na, okay na sila, kumbaga absuelto na sila dito po sa issue ng flood control. Hindi po, lalong-lalo na dito sa issue ng flood control kasi medyo unique ho itong kaso ng flood control dahil sa hindi ho natin alam ang lawak, no? Ang alam natin sa ngayon, ito yung mga kaso, pero meron ho kasi mga lumalabas sa in the course of the investigation, may mga lumalabas ng ibang mga kaso na involved pala dito, no? O maaring masangkot itong mga tao na to. So, bilang pag-iingat, ang ginagawa po ng departamento is ayaw po namin magbigay ng tinatawag na blanket immunity sa kahit na sinong tao para naman po may proteksyon ng publiko na later on, kung meron madiskubre na may kinasangkutan nito na hindi nga sakop ng kanilang kasunduan with the department, ay pwede pa rin po silang habulin. So wala pa po talagang blanket immunity yung apat. Pero mabuti po na papayag po natin. Paano po ba? Oo, para lang mas maintindihan po namin. Sec? Medyo nagkakaroon lang po tayo ng problema sa linya po natin, mga kapatid. Mamaya balikan po natin siya. Opo, Pero si Ginoong Fadulyong po ang ating Prosecutor General ng DOJ. Kumbaga dati po ang tawag sa kanya ay Chief State Prosecutor. Ngayon po ang tawag na dahil po sa pagbabago po ng General. batas ay Prosecutor General. Alright, siya po si Prosec. Ayan, Richard Fadulyon. Opo, you were saying po sa katanungan po ni Chacha, Prosec. Go ahead, sir. Yeah, talagang hindi po kami nagbibigay ng blanket immunity sa mga testigo. Sabi ko nga ho, normally sa isang kaso, kung ang pinag-uusapan natin ay isang kaso lang, immunity yan for that particular case. Okay? Pero ito ho kasi, napakarami ho kasi mga kaso na nagsasanga-sanga. Pinag-uusapan nga natin dito, ilang daang proyekto ito, no, na flood control projects. So ayaw po natin i-foreclose yung possibility na kung halimbawang later on madiscovering ibang mga kaso na hindi sakop ng kanilang testimonya ngayon, hindi na sila pwede habulin. Opo. So yung sinasabi natin na immunity na binigay sa kanila, ito po ay klaro na nakalagay sa Memorandum of Agreement kung ano lamang po ang sakop ng mga kaso na to. At nagkakaintindihan po ang departamento at ang mga testigo na to na ito lamang. Pansamantala, ito lang muna ang mga kaso na subject ng inyong immunity. Opo, sa announcement po sa press conference Prosec, si Senador Jinggoy Estrada, akin lang uunahan na itong mga taong babanggitin ko, itinatanggi po nila ang mga bintang laban sa kanila. Si Senator Jinggoy Estrada po at si dating Senador Bong Revilla ay maaharap sa kasong plunder. Pati daw po itong si Elizalde Co na dati din pong kongresista. Sir, bakit po sila lang at saan ang filing ng kasong ito? Well, ang kaso na yan, kung sa pagdinig ang pinag-uusapan natin, Manong Ted, dito po ito sa department gagawin dahil sa yan po ay inatasan po tayo. Matapos natin may referral record sa ombudsman at ito'y ma-review nila, tayo po ay inatasan na tayo po ang mag-conduct, no? Ang Department of Justice po ang mag-conduct ng investigasyon. Now, ang tanong, bakit sila? Bakit sila lamang? Hindi lamang sila po. Meron pa pong iba. Kaya lamang po, ang pag-develop o pag-build up ng isang kaso, no? Lalong-lalo na kung pinag-uusapan natin ay plunder, medyo inaabot, kailangan po ng konting panahon para makala po lahat pa itong mga ebidensya na to. So ito po ang naging produkto ng mga ebidensya na nakalap ng NBI na hanggang sa ngayon ay patuloy na nangangalat ng ebidensya patungkol naman din sa ibang sinasabing proponent po. Ang filing po nito sa Sandigan Bayan din? Ang filing po nito, kung halimbawa, hypothetically, say for example, may resolution na, ang filing po nito is with the Sandigan Bayan. Pero padadaanin po ang kung anumang resolusyon na may lalabas ng departamento. Ito po dadaan sa ombudsman. At sila po mag-file kung tingin nila tama, ito i-file sa Sandigan Bayan po. Opo. At ito po yung inyo pong ginagawa ngayong preliminary investigation kung saan po nakikita ng media yung pagpunta sa opisina po ng DOJ nitong mga respondents na ito.
Kung as far as yung kikuan, itong nababanggit, yung binanggit po kahapon ni Secretary na kasong Opo, napuputol po tayo. Opo, binanggit kahapon ni Secretary. Sir, go ahead. Okay. Ito pong mga kaso na to, hindi pa po ito nagsisimula ang pagdinig. Nag-i-issue pa lamang po ng mga subpina kasi kababalik pa lamang po ng mga records. Yung nakikita po, yung mga nakikita po, let's say for example, nagpupunta dun sila Alcantara, nagpupunta si Bernardo. Ito naman po ay patungkol sa ongoing preliminary investigation na ginagawa ngayon ng department para dun sa iba pang mga kaso. Kasi sa katunayan Manong Ted, meron pong mahigit na 20 kaso ang nasa Department of Justice ngayon na sabay-sabay may preliminary investigation. Opo, yung pong pagpunta rin dyan ni Senador Villanueva, yung po'y para kaninong kaso? Para sa ampong kaso iyon? Meron po siyang kasong kinakaharap ngayon. I think if I'm not mistaken po, I think it's malversation, no? Na kaya siya kailangan pumunta doon para mag-submit ng kanyang counter affidavit po, Manotel. Opo. So, kalaruhin lang natin. Ito pong sinasabi ni Secretary na plunder against Estrada, Revilla, et al., ito po ay subject pa lamang to preliminary investigation. Yes, that is correct po, Manotel. That is correct. Opo, kasi po ang tanong ng iba, nasaan na yung ibang isinasangkot dito? So ito ho bang kaso po nila Revilla, Estrada et al. Ay hango sa naging mga affidavit at salaysay nila Yusek Bernardo at Alcantara? I believe that is one among the evidence that was considered po. Okay. So ito pong kaso nila Villanueva et al. Din, diyan ngayon, ay sa hango din sa mga sworn statement nitong sila Alcantara at nila Bernardo at iba pa. Yes, sir. Sila po ang magkakasama dyan sila po ang kasama dyan sa kaso na yan. Okay. And then, ito pong preliminary investigation na ito, gumugulong na. Meron ho ba kayong takdang panahon kailan matatapos ito para po sa kaukulang rekomendasyon? Well, sabi ko nga Manong Ted, no? Kung ang pinag-uusapan natin itong kasong magsisimula pa lamang, usually ang timetable niyan is 60 days. But we have been able to finish all our cases well within 45 days. Natapos po natin lahat, no? Depende po kasi yan sa pagsusumite nung mga kontrasalaysay, no, kung hindi po hihingi ng extension. At saka depende rin po kasi yan sa dami ng tao na kasangkot o kasama doon sa kaso. Opo, kasi nga Kasi po, lahat po yan bibigyan natin ng pagkakataong sumagot. Opo. yes sir. Kasi nga po hindi pa ho ninyo actually alam kung gaano kalawak, gaano karami, no, ang mga sangkot dito. Opo. Pero sir, the fact nga po na kasama na ngayon sa listahan po ng mga testigo ng Estado itong si Yusek Bernardo, yun ho bang kanyang affidavit? Ganun pa rin ho ba o nagkaroon siya ng karagdagang pang affidavit o another supplemental affidavit? Hindi. Ang alam ko lamang Manong Ted, no, kasi doon sa evaluation, kailangan nating makita kasi yung records ng kanyang admission sa programa, kung ano po yung mga affidavit o affidavits na kanyang sinumite. So, sa ngayon hindi ko may di-disclose dahil hindi ko alam kung ilang affidavits ang naisubmit, no? At yan po kailangan ko pahingi ng kapahintulutan mula sa ating kalihim. Okay, kasi nga po dito po sa kanyang conclusion, sa kanyang mga affidavit, sinasabi niya kasi, given the complexities of the transactions and personalities involved, sinasabi niya, kung pwede, magkaroon siya ng karapatan din na magkaroon pa ng karagdagang mga affidavit. Dito po sa kanyang supplemental affidavit, dito po sa aking unang binanggit, may mga binabanggit nga siya mga pangalan po dito at dito po sinasabi niya meron siyang personal knowledge, no? Mismo siya po ang naghatid ng pera galing kay Alcantara patungo sa mga taong ito. Yung po bang mga nabanggit dito sa mga affidavit na to, iniimbestigahan na po ba ito ng DOJ kung mamarapatin po ninyo? Oo, Manong Ted. Kung hindi ako nagkakamali, yung kanyang salaysay na marami siyang mga binanggit na mga katauhan, no? And I think that yung statement naman na po yan, binasa niya doon mismo sa Senate Blue Ribbon Committee hearing. Pero kung ang tanong po ninyo is kung umuusad at ginagawa na ba yung investigasyon, opo, magmula pa po nung naglabasan yan,
mga pangalan na yan, yan po ay tinatrabaho ng ating National Bureau of Investigation. Kaya lang, sana maunawaan ng ating mga kababayan na dahil sa lawak nito at sa dami ng mga personalidad na involved, hindi ito agad-agaran. Hindi natin pwedeng madaliin yung proseso ng pangangalap ng ebidensya. Opo. Opo. Kasi nga po, sir, ito uulitin ko ang lahat ng mga nababanggit dito ay tinatanggi ang paratang, maliban na lamang po sa mga hindi pa po lumalantad, gaya po ni Maynard Ngu at nitong si Trigib Olaybar na nababanggit din po nga sa affidavit na ito at mismo daw umano hinatiran ng pera nitong si Bernardo. Ito hong nabanggit kong dalawang ito at kung mamarapatin po ninyo, ito ba iniimbestigahan na rin? Yes, sabi ko nga po kanina, Manunted, lahat po ng personalidad na nababanggit ay subject na po ng ginagawang investigasyon ngayon. Okay, and then ano ho ba kapag ho ng ganyan na may kwento mismo, ang isang opisyal ng gobyerno na ako mismo naghatid ng pera sa Makati, sa ganito pong lugar, ano ho ba ang dapat po ng mga preba po na maihaharap kaya doon at yung kaukulang pong pangangailangan dito po sa prebang ito sa usapin po ng paghahain ng kaso? Well, I cannot go into yung detalye, Manunted, pero suffice it to say na sinasabi ho ng batas, hindi po sapat na ang aligasyon ng isang tao patungkol sa isang bagay ay magiging sapat para na ma-ebidensya. Kailangan nga po sinasabi rito, can it be corroborated? Meron po bang maliban doon sa nagsasalita, meron bang magpapatunay nito? Maaring ito'y testimonya, maaring ito'y ibang forma ng ebidensya, maaring dokumento. Pangalawa, kinakailangan ba talaga yung kanyang testimonya para mapatunayan ito? At kung kayang i-corroborate ito, yung tinatawag na ibang testigo, mas maigi po. Meron makapagpapatunay, not necessarily into yung all the details na sinasabi ng tao, but only in certain parts na magpapakita na, oo, nangyari nga yan, And again, ulitin namin, hindi po kasi sapat na sabihin natin na merong nagbigay ng pangalan, may nagbigay ng lugar. Opo. You still have to go to the details of all of those things. Meron pa rin pong unang pagtanggi na si dating Senador Nancy Binay sa bintang na ito. Pero sa kanya pong affidavit, ikinaklaro din po naman mismo nito pong si Ginoong Bernardo na naghatid ng pera sa umano'y bahay nila Binay sa Quezon City. Itong sila Bernardo. Si dating Senador Binay po, hindi pa po namin sisilayan. Siya ho ba ay kasama na po sa sinubpinahan para magbigay ng kanyang salaysay? Subpina po in terms of preliminary investigation, Manong Ted, wala pa po. Dahil ang investigasyon ay, ang pangangalap ng ebidensya ay katungkulan po ng ating National Bureau of Investigation in coordination with the DOJ. So, kung subpina coming from the department, wala ho. Okay? Pero sabi ko nga po kanina, everybody's name who comes up there, tinitingnan at sinusuri at naghahanap ng ebidensya para patunayan kung totoo nga ba o may basihan yung ganong klaseng allegation. Opo. Paano ho ba, sir, kayo po bilang matagal ng prosecutor, paano niyo ho ba tinitimbang ang kredibilidad ng isa pong testigo ng Estado? Halimbawa itong si Bernardo. So, ito ho, kasi nga may mga nagtatanong din, ano ba interest niya? Ano ba ang mapapala niya kung mismong yung kanyang mga kumpare, yung kanyang matagal na mga kaibigan, ay ngayon isinasangkot niya sa skandalong ito? Paano ba? Okay. Manunted, pangunahan ko lang na sabi ko, hindi ako maaaring magpunta doon sa mga detalye mismo ng pag-determine ng kredibilidad ng isang tao, especially a particular person, Tusek Bernardo. Kasi kasama po yan sa pag-evaluate ng isang testigo para ma-admit sa programa. Pero sabihin na natin na usually, if you're talking about in general terms, kung halimbawa pinag-uusapan natin, paano malalaman ang kredibilidad ng isang tao? Kung siya ay sabihin natin bahagi noong sinasabing ang tawag nito, transaksyon, mas makapani-paniwala ko dahil sa alam natin nakabahagi siya, meron siyang personal na kaalaman. Di ba? Meron siyang personal na kaalaman doon sa pangyayari. Kasi
kabahagi siya eh, di ba? Maaaring siyang mm. nag-deliver ng pera, maaaring sila nag-usap, maaaring sila nagplano. So yan ang isang factor na pagdetermina kung pwede consider na credible at the very least. Pangalawa, maaari bang makorroborate either by the testimony ng ibang tao or by other pieces of evidence, whether it's documentary or real, na yung sinasabi niya ay may basihan. No? Kung halimbawang sinasabi niya na okay, nag-deliver ng pera, ganitong sasakyan ginamit, at yun ay makapatunayan natin. Meron ganung sasakyan na at that particular time ay nakita doon sa lugar na kanyang tinutukoy, yan po ay makakadagdag sa kredibilidad ng tao. No? Of course, apart from the fact na personally, naging bahagi siya, alam niya kung ano nangyari, mas kapanipaniwala na siya ay Opo. Kapani-paniwala po na siya, Prosec? yes, kapani-paniwala po na yung kanyang sinasabi ay may katotohanan kasi kabahagi. Opo, opo. Participate siya doon sa akto. Kumbaga po, kapag siya nagkuwento, damay siya kasi bahagi siya ng krimen. Kumbaga, part siya ng crime. Kaya po, Yes, opo. correct sir. Tama po yun. Tama po yun. Opo. Sige. So, kasi lang ho, parang dito ho sa mga, kung gaano ba ka-credible itong isang Bernardo or Alcantara. Sir, sa kanyang affidavit po, binabanggit din itong si Bernardo na in multiple occasions ay personally delivered and also caused to be delivered cash to Yusek Cabral at her house in Tatalon, Quezon City and other places. Patay na po si Cabral. Kapag po ganito, Okay. ano po ba, kung meron man, ano ang binabalak ng Estado, ito ba hihinto na sa pagkamatay ni Cabral o meron pa pong gagawin ng Estado to recover kung meron man po talagang ill-gotten wealth si Cabral? Okay. Insofar as si Undersecretary Cathy Cabral, dahil siya nga po ay pumanaw na, wala na pong maaring i-attribute na criminal liability. So hindi na po pwedeng kasuhan yan criminally because ang criminal cases po ay personal doon sa taong dinidimanda. Okay? Pero kung ang tanong is meron pa bang ibang magagawa ang gobyerno patungkol naman doon sa sinasabing kaperahan, no, na hindi naaayon say sa katungkulan niya bilang undersecretary, kung ito pa yung makita, ito po ay maaaring maging subject pa rin po ng civil forfeiture. No? Tinitingnan po ng gobyerno kung ano ang paraan para malaman kung itong pera na to, say for example, if it is not commensurate with whatever earnings she may have had during the time when she was, during her lifetime, that can still be the subject of investigation and that can still be subject of forfeiture. Kasama na po dyan yung mga pagpalipat-lipat ng, let's say, ng mga properties o pera, no, sa iba't ibang accounts. Yan po ay tinitingnan lahat. Ngayon po kasi, with all due respect sa pamilya, ito ho ka naman kasi po imbued with so much public interest. Ngayon po kasi obligado ang mga naiwan ni Yusek Cabral to file sa kanilang estate. Ano po, yung estate tax na babayaran po nila, di po ba? Yes, Sir, yes. hindi ko lang po alam kung kung kayo po isasagot dito. Ngayon ho ba, inaalam na po ng Estado yung pong sinasabi na mga umano'y illegal na yaman and then yung pagbawi dito, yung nga po kung hindi po tugma sa kanya pong sweldo, sa kanyang kinikitang legal, yung mga ari-arian po ng kanyang pamilya? Sa pagkakaalam ko po, Manong Ted, ay meron na pong ginagawang investigasyon patungkol dyan. I mean, with all due respect also to the family of the late Yusek Cabral. Pero kinakailangan pong gawin dahil sa yung interest po ng mas nakararami dapat natin tugunan. So, sa pagkakaalam ko po, meron pong ginagawa ngayon na tawag nito, pag-iimbestiga tungkol sa bagay niya. Okay, and that will be a civil forfeiture na po, no? Nakaso nga na ihaharap po. Opo. Who will file the case? Solgen na ho ito, hindi na ho DOJ, sir?
Yes, it could be the Office of the Solicitor General, but then again, katuwang pa rin ng NBI sa paghahanap at pagtulong no, kasama na diyan ng AMLC. Opo. Dito rin po sa sinasabi kong mga affidavit na to kung saan po medyo nag-corroborative po ito ng Alcantara at saka Bernardo affidavit, may banggit po several times kay Bonoan. At si Bonoan daw po tumatanggap din. Ito ho ay pinabubulaanan ng kampo ni Bonoan, pero sinasabi niya rito, tumatanggap din si Bonoan. Meron din siya remittance dito madalas. And then idinadaan din po kay Cabral. Ganun pong kanyang ikinikwento. Si Bonoan po ba sa ngayon na nasa abroad, meron ho bang nangyayari din na paunang investigasyon kay Secretary Bonoan? Yes, meron na po yan. Again, ulitin ko, lahat po nung personalities na binanggit, investigations are rolling and ongoing. Opo. So insofar as si Secretary Bonoan, I think nabanggit na po yan dun sa naunang briefing na meron pong case na kinakaharap din po. Opo, yung nga po, nabanggit na siya na inimbestigahan, pero paano po yan kung hindi na siya umuwi? Ano po ang repercussion niyon sa kaso? Well, hindi ho mabibinbin ang pag-uusad ng kaso at piece ng investigasyon at saka ng preliminary investigation. It will continue. It will continue notwithstanding the fact na wala siya rito. Kasi alam naman po nating lahat na yung kanyang pag-alis, batay lamang po sa kanyang kahilingan na samahan yung kanyang misis para magpatingin sa Amerika. No? Sabi nga po ni Secretary Bida kahapon na there was parang an email to him sometime in December na parang explaining na hindi siya nakauwi na nagkaroon ng parang komplikasyon. No? Pero hinihintay natin kasi ang gusto naming malaman, okay, kung nandiyan ka, kailan ang takda ng pagbalik mo? At saka nasaan ka, lugar na tumitigil dyan sa kung nasaan ka man. Diba? Para naman may pinanghahawakan tayo in the event that, these cases start moving. Opo, pero kapag ho ba nagkaroon na ng official preliminary investigation at walang sagot sa imbitasyon ng DOJ itong si Ginoong Bonoan, magpapatuloy ho ba 'yon? Yes, sir. Go ahead, sir. Go ahead. Opo. Magpapatuloy yung manuted kasi ang sinasabi lang naman ng ating batas is that dapat bigyan ng oportunidad o pagkakataon na sumagot ang kung sino mang isinasakdal. So yung due process na sinasabi na given the opportunity to answer, iyan po ay binibigay natin sa kanila. Ngayon, kung sa pagkakataong ito, ang alam naman natin, permanent resident sila dito sa Pilipinas, may address yan sila dito, pinadalan mo ng sumpina. Hindi natin pwedeng hintayin kung kailan sila ready na sumagot o kung kailan nila gustong sumagot. No? Alam naman nila na may kaso silang kinakaharap. So sana, bigyan nila ng pansin ito at makasagot sila nang sa ganun makita naman din ng department ang kanilang panig. Okay. Dito po din sa sinasabi kong mga salaysay na ito na naunawaan natin, isa po sa mga mabibigat na mga katuwang ng investigasyon na ginagawa sa mga sangkot sa skandalong ito, may mga pagbabanggit din po ng ilang pong mga malalaking halaga ng deliveries nga. Ngayon, sabi nga po ninyo, ito po'y inaalam pa at nagkakaroon ng masusing investigasyon. May mga frozen bank accounts na ngayon na sinasabi ang AMLAC, bagamat hindi nga ito dapat inaanunsyo kung kani-kanino ito. Pwede ho ba namin magkaroon kami ng assumption na ito pong, kung ganong kalalaki ang deliveries, by the hundreds of millions po ito, and cash ang delivery dito, ito hong mga sinasangkot dito sa mga affidavit na ito, sila ba yon? Yung mga bank accounts ba ito ng mga taong ito? Ay, sabi mo nga kanina, hindi ko maaaring sagutin yan kasi in the course of the investigation po kasi, hindi po kasi sapat na sabihin mo, may pera binigay. I-freeze mo na kagad yung asset. Hindi po ganun yun eh. Kung sasabihin mo na may pera na dumating dyan, ang investigasyon na gagawin dyan ay napaka medyo komplikado. Kasi aalamin mo yung hindi kasi agad-agad money laundering yan kung halimbawa walang transaksyon na pinaggamitan ng pera, di ba? Diniposito ba yan o pinambili o pinamigay. Yan po ay kailangan malaman.
No? Yan po ay kailangan malaman. So hindi ko po alam ngayon, sa totoo lang, at kahit naman din alam ko, hindi ko maaaring isiwalat kung ano po o sino po ang mga subject na po ng mga freeze orders. Opo, kasi nga din na naiintindihan natin sa ilalim po ng batas, dadaan ka pa sa Court of Appeals, no? Hihingi ka pa ng pahintulot Yes, po. Opo. bago ka makapag-freeze ng isang bank account. Yan po'y karapatan po ng mga taong ito para masiguro na hindi inaabuso. Ang problema lang kasi po nga sa ating project, dito po sa isyong ito, wala namang umaamin, di ba? At ang delivery po dito, wala namang receive voucher. Ito ho yung napakahirap mga patunayan dito. Kaya ho, ang mga tao nga din ngayon, nagtatanong, ang dinideliver dyan, male-maleta, cash. Doon nga daw po sa isang basement ng hotel na pakinggan po ninyo kay Senator Ping Lacson, 2 bilyon inihatid cash, no? Ano nga, paano po nila ito nadidispose? Paano nila ito nagagamit? So meron nga po sinasabi na may mga nagdedeposito nito sa bangko at yung nga daw po sinasabi ho dito, yung pong pag-freeze ng mga bank accounts na ito. Gaano po yan kahirap sa inyo pong panig? Eventually nga po, para magkaroon talaga ng koneksyon, yung kwento ni Bernardo na naghatid ako dito ng daan-daang milyon sa taong ito. Yun nga, medyo, it's a bit nung dadaan na tayo sa gusto ng karahim dyan. Kasi, unang-una, kapag naibigay na yung, let's say, halimbawa, may naibigay ng pera, hindi mo alam kung saan dadalhin yung perang ibinigay mo. Kahit napasabihin mo, milyon-milyon yan, o bilyon yan, unang-una, yan ba, parang common sense po ng ordinaryong tao na nakakaalam sa mga restrictions, for example, ng bangko. Magpapasok ka ba ng bilyon-bilyon sa bangko ng isang transaksyon? Yan ho ay magiging suspicious transaction. So, in a way, ang mangyayari niyan, most of them will not use the banking system as a means of hiding, no, or securing this monies illegally obtained. So, maaaring itatago yan. Yan nga po yung laging haka-haka ng ating mga kababayan na meron sigurong bahayan na pinaglalagyan o may mga vault, no? So, it becomes difficult. Now, what makes it more difficult is the fact na, halimbawa, yung mga transaction, kasi marami na rin po dyan, mga nag-iingat, di ba? Nag-iingat po sila as far as sa paggasta, sa ang tawag nito, paglipat nito, no? So, these are all matters na tinitingnan po ng masusi ng ating mga kasamahan sa AMLC. Okay. So, naiintindihan ko po na medyo may kahirapan po yung ginagawa nilang trabaho sa ngayon. Sige po, may pahabol pong tanong si Chacha. Gocha, please. Yes po. Sir, nasaan na po yung kaso ni Atong Ang ngayon sa DOJ level? Meron na rin po ba tayong active preliminary investigation as of now? Kaso ni Atong Ang po? Yes po, kaso oo. ni Atong Ang po, na-resolve May arrest warrant ito. na. May arrest warrant na. May warrant of arrest na po at Yes po. marami na pong nahuli mga kasamahang mga pulis, no, nung isang araw. Oo. Sir, kanina po natanong kasi ni Sir Ted, di ba si Bonoan, kasama na rin po sa mga iniimbestigahan ngayon, kung sakaling hindi siya uuwi, anong magiging epekto nito sa kaso niya. Dito po pagdating kay Atong Ang, kung sakali na hindi po talaga siya makita and then yung 17 accused ay hawak na po ngayon ng CIDG, ano naman po ang epekto kung hindi pa rin mahahanap si Atong Ang? Well, binanggit po namin, naliwanag po namin kahapon na sa ganyang pagkakataon, ang kaso as far as Atong Ang may just be archived. I-issuehan lamang po siya ng tinatawag nating bench warrant. No? Kasi para malinaw lang po, no, DJ Chacha, yung usually kapag ang na-file na po yung impormasyon sa husgado, ang husgado po ay meron pong 10 araw para mag-issue ng mag-determine ng probable cause kung ito'y mag-issue ng warrant. So nag-issue na nga po ng warrant itong Santa Cruz Court, no, RTC. Para po doon sa na-issuehan ng warrant na hindi pa po nakikita o natutukoy kung nasaan siya ngayon, ang kaso po ay ma-archive, i-issuehan po siya ng bench warrant at itong bench warrant na ito ay wala nang limitasyon kung ilang araw hanapin, patuloy po yan hahanapin hanggang siya kasamahan niya at nasa po sa ilalim ng jurisdiction ng ating mga husgado
ang mangyayari po diyan, magpapatuloy po ang kaso as far as they are concerned. So they will be subjected to arraignment and the hearings can proceed as far as they are concerned. Ayun, So parang, hindi po yan mabibinbin, hindi po yan mabibinbin simply because hindi pa po nahuhuli si Ginoong Atong. ayun, sige po. So, Prosec, para lang ho mas klaro, yung pong kaso nila Revilla Estrada et al., subject pa lamang sa preliminary investigation. Yung kaso po na malversation, nila Villanueva et al., ito po ay ongoing na ang preliminary investigation. Tama po kayo doon, Manong Ted. Okay. And then yung pong lumabas na retraction, ano po ang reaksyon doon ng kagawaran? Ni Alcantara Umano? Unang-una ho, hindi ko malaman kung saan nanggaling yung retraction na sinasabi. Yan po ay terminology na ginamit ng abogado na nagbanggit niyan dun sa isang Interview. media outfit. Interview, Yes, opo. oo. And I do not know kung bakit nag-slant na recantation. Kasi kausap po namin at I think naglabas na rin po ng pahayag ang abogado mismo nitong si Alcantara na walang retraction, no? At sa pananaw ho namin kasi, maintindihan ko po yung abogado na nagbanggit nito because you're trying to advocate for your client who is a respondent. So naturally, you will try to i-discredit mo yung testigo na tumitistigo laban sa iyong kliyente. Pero as far as any retraction is concerned, po retraction, ang mga testigo po na sa ilalim po ng WPP ay patuloy po sa kanilang commitment. Sila po ay tatayong testigo pagdating ng panahon na sila po ang nakaso na po ito ay parating na ususgado. Sige. Okay. So talagang, sir, confident kayo, nakakausap niyo po si Alcantara, there will be no, kung wala mang recantation ngayon, there will be no recantation in the future. Well, DJ Chacha, ang alam namin, walang recantation ngayon. Hopefully, there will be no recantations in the future because we also have repercussions. No? May repercussions as far as any of the witnesses are concerned. Sige po. Okay. Prosec, salamat na marami sa inyong panahon. Napaka-importante po nito. Kaya ho kami sa inyo makulit. Kasi importante po na mapakinggan po kasi kayo. Para ho mapahupa kami ang aming damdamin doon po sa mga naiinip para lang ho maunawaan namin na may ginagawa kayo at may dapat na daan ng proseso. Yeah, maraming salamat din po Manong Ted at sana po kahit paano nakapagbigay liwanag po yung ating panayam ngayong umaga. At ako rin po ay humihingi ng paumanhin dahil sa hindi ho kasi sa lahat ng pagkakataon ay mapagbibigyan namin lahat po ng humihiling ng mga pagpapanayam, no? Pero susubukin po natin at titiyakin po natin na kung ano man ang ginagawa sa ngayon at ano man po ang gagawin sa kinabukasan, yan po ay makakarating sa ating mga kababayan. Salamat muli na marami, sir, and Godspeed. Thank you. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media! Dito tayo sa totoo, tunay at